Sura An-Nazi'at, ang mga humuhugot. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa mga anghel na humahatak ng marahas o mapusok, at sa mga anghel na humuhugot ng marahan, at sa mga anghel na sumasalimbay na tila lumalangoy, at sa mga anghel na nag-uunahan sa isa't isa sa paligsahan sa pagtalima, at sa mga anghel na nangangasiwa sa bawat pangyayari o gawain. Sa araw na iyon, ang pagsabog ng unang pag-ihip ng tambuli ay yayanig sa lahat. Ito ay susundan ng isang naunang pag-ihip sa tambuli. Ang mga puso sa araw na iyon ay mangangatal sa takot. Ang kanilang mga mata ay mga yuyupapa sa panlulumo. Sila ay kasalukuyan nagsasabi, "Kami ba ay tunay na ibabalik sa aming dating katayuan sa buhay? Kahit ba kapag kami ay maging mga nangabulok na buto na nagkalansag-lansag?" Sila ay nagsabi, "Iyon, kapag nagkagayon ay sadyang isang kawalang pagbabalik." Kaya katotohanan, ito ay magiging isang sigaw lamang. Kaya kapag dakay kanilang natagpuan ang kanilang mga sarili sa balat ng lupa, hindi ba nakarating sa inyo ang kasaysayan ni Moises nang siya ay tawagin ng kanyang Panginoon sa banal na lambak ng tuwa sa patag na bahagi ng bundok ng Sinai? At sinabi sa kanya, "Ikaw ay magtungo kay Paraon. Katotohanan siya ay sumuway. At sabihin mo sa kanya, nais mo bang gawing dalisay ang iyong sarili mula sa mga kasalanan? At hayaan mong ikaw, o Paraon, ay aking patnubayan sa iyong Panginoon upang ikaw ay matutong matakot sa kanya." Kaya ipinakita ni Moises sa kanya ang dakilang tanda, himala, subalit siya ay nagtakwil at sumuway. Pagkaraan siya ay tumalikod, nagsisikap ng balakin laban sa Allah. Kaya kanyang tinipon ang kanyang mga mamayan at nanawagan at nagsabing, "Ako ang inyong Panginoon, ang kataas-taasan." Kaya siya ay hinablot ng Allah ng matinding kaparusahan para sa kanyang huli at unang ginawang kalapastanganan. Katotohanan, naririto ang isang aral o babala para sa sino mang natatakot sa Allah. Kayo ba, tao, ay higit na mahirap likhain o ang kalangitan na kanyang itinayo? Kanyang itinayo ang itaas na bahagi ng langit nito at kanyang binigyan ng tamang kaayusan o sukat ito. At kanyang pinadilim ang gabi nito at inilabas ang liwanag nito. At pagkatapos niyan, kanyang inilatag ang kalupaan ng malawak at pinasibol mula rito ang tubig at ang mga luntiang pastulan. At ang mga bundok, ito ay kanyang itinirik ng matatag bilang kabuhayan para sa inyo at sa inyong mga pinagpapastulang hayop. Kaya kapag dumating na ang malaking sakuna, araw ng pambabayad, sa araw na iyon, ang tao ay makaaalala kung ano ang kanyang pinagsisikapan, mabuti man o masama. At ang impyerno ay itatambad para sa lahat ng makakakita nito. Kaya para sa sino mang sumuway at higit na pinagtuunan o pinili ang buhay sa mundong ito, kaya katotohanan, ang kanyang kanlungan ay ang apoy ng impyerno. Ngunit para sa sino mang kinakatakutan ang pagharap sa kinakatayuan ng kanyang Panginoon at tinimpi ang sarili mula sa bawal na pagnanasa, kaya katotohanan ang kanyang kanlungan ay ang paraiso. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa oras o araw ng paghuhukom. Kailan nga ba ang pagdating nito? Sa anong katayuan na ikaw ay nararapat na bumanggit nito?
Tanging sa iyong Panginoon lamang ang kaganapan nito. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay isang tagapagbabala lamang para sa mga natatakot nito. Sa araw na iyon, kanilang makikita ito na wari bang sila ay hindi nananatili sa mundong ito, maliban sa tagal ng isang maghapon o isang umaga lamang.